What's up guys, pag-uusapan lang natin tong gaganapin na hearing sa Blue Ribbon Committee sa June 4 guys. Dahil ayon sa source natin na ipapatawag ni Vice Chairperson Blue Ribbon Committee, Senador Rodante Marcolita, si former Senator Antonio Trillanes guys, at saka si NBI Director Melvin Matibag, at saka si DOJ, na yung nangyayari sa pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa guys. Papatawag na ni Senador Marcolita dahil sisimulan na ulit yung hearing sa June 4 guys. Dito natin malalaman talaga kung anong nangyayari talaga, bakit nagkaganon, nagkaroon ng putukan, nagkagulo yung mga tao, dahil bubuksan na muli yung Blue Ribbon Committee kahit sinasabi ni Senador Tito Soto na labag sa committee rules yung bubuhayin yung ulit yung Blue Ribbon Committee guys. At saka guys, nagpalabas na rin si dating party list, Ako Bicol party list Congressman Saldico guys, ng mga listahan na nakakatanggap ng dineliberan nilang malita guys. Grabe, ang dami pala guys. Talagang 51 piraso mga congressman ang nakatanggap. Bukod pa sa mga congressman, mayroon pang mga sekretaris nakatanggap ng malita guys. Ang dami, 51 piraso guys ang sangkot sa mga flood control scandal. Nagpalabas na ng listahan si former Congressman Saldico guys, dahil nagtago siya ngayon doon sa Europe, sa France yata ngayon guys, kaya hindi nila mahuli-huli dahil may petition pala siya na para hindi siya mahuli kaagad ng Philippine government doon kahit na Interpol. So yun lang muna guys ang pag-uusapan natin ngayon. At saka guys, nababahala daw ngayon si President Marcos na kung sakaling matapos daw yung termino niya, baka manalo daw si Sara Duterte. Nalulungkot daw siya dahil hindi pagpatuloy yung nasimulan niya, katarantaduhan niya. Ano bang nasimulan niya? Hindi puro naman pang gigipit sa mga kaalyado ni former President Duterte guys. Grabe talaga to si Bangag, ang lakas ng loob magkasalita ng ganun. Na nababahala siya na pag matapos ang termino niya na hindi pagpatuloy yung nasimulan niya. Wala naman siyang nasimulan eh. Puro lang umpisa, walang nasimulan eh. Isasalita pa siya ng ganun, katarantaduhan yung sinasabi niya. Kaya ano kayang nasimulan niya? Puros naman pag papakulong ng mga kaalyado ni former President Duterte, puro pagigipit. Ano bang nasimulan niya? Wala, sa ulog talaga to si Bangag. Nag-aalala pa siya ng gano'n na wala naman siya nagawang tama sa ating bansa, puro siya naman katarantaduhan. So yun lang muna guys ang update natin ito. Sana huwag niyong kalimutan mag-subscribe, mag-comment, mag-like, mag-share para marami makapunod sa update natin ngayon. Bye bye, hasta la vista bebe.